Ilang porsyentong kapangyarihan nga ba ang ginamit ni Dante laban kay Asta at Yami? Nagiging underrated nga ba itong si Dante sa tatlong magkapatid na Zografis since natalo siya sa laban? Pantay lang ba yung lakas ng tatlo o sadyang ginawang mahina ng author ang karakter ni Dante o baka malakas lang talaga sina Asta at Yami? Dagdag pa dyan ay tinalo nga lang siya ni Magna ng isang punch battle na parang nagmumukhang exhibition fight sa layo ng agwat ng kanilang kapangyarihan. Subalit na checkmate nga siya dito ni Magna kaya siya natalo. Bago pa dumating sina Magna at Zora sa one-on-one na laban sa pagitan ni Dante at Captain Jack, si Dante ay na-acquire ang 100% na kapangyarihan ng isang devil power galing kay Lucifero. Sa kasagsagan ng laban ng dalawa ay na-awake ni Captain Jack ang kanyang slash magic. Nagkaroon siya ng napakaraming blades sa buong katawan to the point na kayang hatiin ni Captain Jack ang gravity ni Dante. Sa pagbukas ng unang palapag ng Underworld, ang tatlong magkapatid na Zografis ay ginamit kaagad ang 100% devil power. Sinabi ni Dante sa laban nila ni Captain Yami na hindi nila kayang mag 100% devil power kung hindi mabubuksan ang gate ng Underworld. Sa videong ito ay ating pag-uusapan ang lakas ni Dante as a devil host ng King of Devil Lucifero at ating i-compare ang tatlong laban na nagaganap sa huling arc ng Black Clover anime. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel dahil magsisimula na tayo mga lords. Sa pagsalakay ng Dark Triad sa dalawang kaharian upang simulang sakupin ang buong mundo at mabuksan ang Advent of Qliphoth, ang pintuan sa pagitan ng mundo ng mga tao at mundo ng mga demonyo. Sinalakay ni Vanica ang Heart Kingdom at sina Dante at Zenon naman ay sinalakay ang Clover Kingdom upang kidnapin sina Captain Yami at Captain Vengeance para maging alay ng Advent of Qliphoth para mabuksan ang pintuan ng Underworld. Ang Dark Magic at ang World 3 Magic ang siyang susi upang mabuksan ang pintuan. Si Zenon ay pumunta sa base ng Golden Dawn Squad upang i-capture si Captain Vengeance. Sa pagdating ni Zenon ay nakalaban nila ang halos lahat ng member ng Golden Dawn Squad. Subalit sa dalawang kasamahan ni Zenon pa lamang ay nahihirapan na sila. Agad naglaban itong si Zenon at si Captain Vengeance, ngunit sa kwento ni Yuno ay natalo si Captain Vengeance dahil sa pagliligtas ng kanyang mga kasamahan. Sa pagdating ni Yuno sa base ng Golden Dawn Squad ay agad niyang tinalo ang dalawang Dark Disciples na kasamahan ni Zenon. Subalit pagkatapos nga nito ay kanyang nasaksihan ang massacre na ginawa ni Zenon sa lahat ng Golden Dawn Squad. Sinubukan ni Yuno na kalabanin si Zenon, ngunit hindi man lang siya nakapagbigay ng matinding bakbakan bago siya matalo ni Zenon. Natalo si Yuno at ang lahat ng Golden Dawn Squad gamit lamang ni Zenon ang 55% devil power. Subalit nakapag-iwan si Captain Vengeance ng isang binhi upang iligtas silang lahat. Sa part naman ni Vanica, siya ay nagsama ng napakaraming disciples upang i-destroy ang buong Heart Kingdom sa pamamagitan ng paglagay ng Cursed Warding Magic Exploding Life ng bawat disciples na kasama niya. Nakalaban ni Vanica sina Lolo Pechka, Sekri at Noel. Sa kasagsagan ng laban ay nagawang maisil ni Sekri si Vanica, subalit bago nga nangyari yan ay nakapag-cast ng Cursed Magic Spell Decaying World si Vanica, kaya napawalang bisa ang sealing magic na ginawa ni Sekri. Hindi sumuko si Noel kaya nagawa pa niyang mapinsala si Vanica bago siya nawalan ng lakas. Gustong patayin ni Magikila si Lolo Pechka, subalit hindi nga pumayag si Vanica dahil gusto niya itong dalhin sa Speed Kingdom upang mas lalo pang lumakas si Noel sa muli nilang pagkikita. At ngayon ko lang nalaman na gusto palang patayin ni Magikila kaagad si Lolo Pechka sa laban na iyon. Ang task ni Magikila upang makapag-fully manifest na hindi dumadaan sa pintuan ng Underworld ay kailangan niyang patayin ang tatlong babae na may malakas na magic. Ito nga ay sina Ashir Selva, Lolo Pechka at si Vanica sa pamamagitan ng Cursed Warding Magic. Subalit hindi nga ito natuloy dahil sa pagligtas ni Asta kay Lolo Pechka noong sa Speed Kingdom Raid Arc. Natalo ang grupo ni Noel sa Heart Kingdom laban kay Vanica gamit ang 70% devil power.
Sa part naman ni Dante ay nakalaban niya sina Asta at Yami. Naging matindi ang laban dahil natutunan ni Captain Yami kung paano gamitin ang Mana Zone sa tulong ni Mereoleona. Sinabi ni Captain Yami na hindi niya kayang talunin si Dante na wala si Asta. Kaya naging matindi ang bakbakan dahil sa immortality ni Dante gamit ang kanyang body magic. Subalit gamit ang anti-magic ni Asta ay napahina nito ang effect ng kanyang body magic. Nalaman ni Asta at Yami ang sentro ng katawan kung saan nandoon ang tunay na katawan ni Dante kaya nakapag-unleash pa ng anti-magic slash si Asta sa huling segundo ng kanyang bagong black form. Tinalo ni na Asta at Yami si Dante na mayroong 80% devil power. Subalit ang kanilang pagkapanalo ay gumuho nang biglang dumating si Zenon dala-dala si Captain Vengeance para kunin si Captain Yami. Walang nagawa ang Black Bulls dahil wala na silang natitirang lakas para lumaban. Sa tingin ko dito mga lods ay hindi naging underrated itong si Dante dahil naging 2v1 ang laban at nakalaban pa niya si Asta na mayroong anti-magic at si Captain Yami na masasabi nating siya ay isa sa pinakamalakas na captain ng Clover Kingdom. Sa case naman ni Zenon ay hindi nagkatandem itong si Yuno at Vengeance dahil hulingang dumating itong si Yuno. Subalit hindi man lang niya nabigyan kahit kaunting show up at 55% devil power lang yung ginamit ni Zenon dito. At sa case naman ni Vanica, sa laban na iyon, si Noel lang ang capable na makipaglaban hanggang sa dulo dahil hindi nga marunong makipaglaban itong si Lolo Pechka at si Sekri naman ay parang support type lamang. Sa tatlong Dark Triad, si Dante ang may pinakamalakas na devil power, which is ang gravity ng King of Devil Lucifero. Subalit sa laban nila ni Magna ay tinalo lamang siya nito ng isang suntukan dahil sa effect ng magic spell ni Magna. Masasabi kong siya ang pinakamalakas in terms of power. Subalit palagi nga siyang natatalo dahil sa kagustuhan lamang nito na pasayahin ng kanyang sarili sa pakikipaglaban. At napapansin ko na napakalaki ng kanyang tiwala sa kakayahan ng kanyang magic na hindi siya matatalo, which is mahirap naman talaga na talunin ang immortality na magic niya at ang pinakamalakas na magic sa buong mundo, which is ang gravity. Subalit ika nga ni Lucius na kahit si Lucifero ang may pinakamalakas na magic sa buong mundo, ang mga tao pa rin ang mas magaling na gumamit nito. At masasabi kong ang pinaka-talented talaga sa pagiging devil host sa kanilang tatlo ay itong si Zenon. Dahil sinabi ni Lucius mismo na nakikita niya ang kanyang sarili kay Zenon na isang magaling na devil host. Subalit si Dante ang palaging nasusunod sa kanilang tatlo dahil siya ang pinakamatanda at sumunod naman itong si Vanica. Bunso naman itong si Zenon. Kaya kung napapansin ninyo na mayroong corona si Dante dahil ginawa niyang hari ang kanyang sarili ng Speed King